Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco custard cake. Handa na ba kayo? Kumuha muna tayo ng ating molde at lagyan na natin ito ng custard syrup. Ang nilalagay lang po namin dito is 1 kutsara kada isa po. Pero nakadepende na rin naman po yan sa inyo kung gaano po kadami. At 24 pieces nga po pala lahat ang aming nalagyan or nagawa nito. Pagkatapos po nating lahat lagyan ay atin na po siyang paikot-ikutin sa loob po ng ating molde. Para naman po pag nilagyan po natin siya ng filling ay pantay-pantay po siya. Gawin lang po natin ito hanggang po sa maubos po or matapos na po tayo. At dahil tapos na, magagawa naman po tayo ng ating custard filling. Ang kailangan nga lang po natin ay evap milk, 1 can, condensed milk, 1 can, at itlog na 4 na piraso. Atin na pong ilagay ang itlog, evap milk, at condensed milk. Atin na muna itong halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At ito na po siya kapag tapos na po mga ka-bakers. Yan, wala na po siyang buo-buo. Kaya naman po, kumuha na po tayo ng ating scoop or ice cream scoop at atin na po siyang ilagay isa-isa sa ating nilagyan ng custard syrup. At yan na po, nakabase lang din naman po sa inyo kung gaano po kadami. Basta po kami po ay ang amin lang po nilalagay is tag-iisang scoop lang po kada isa. Kaya naman po medyo bilisan na po natin. Pagkatapos po ay maglalagay na po tayo ng 1 lata na tubig. Yan, 1 lata po yan mga ka-bakers. At ang next naman po ay maghahanda tayo ng egg white 10 piraso, COT 1 teaspoon, sugar 150 grams, egg yolk 10 pieces, sugar 150 grams, oil 1 cup, fresh milk 1 cup, cake flour 270 grams, baking powder 1 1/2 tablespoon, salt 1 teaspoon, vanilla flavor 1 tablespoon, cocoa powder 30 grams, choco food color 2 teaspoon at choco flavor na 2 teaspoon din. Ilagay na natin ang mga itlog, mantika, gatas, asukal, baking powder at asin, choco food color, choco flavor. Halu-haluin lang natin ng sandali. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang ating cocoa powder. Pagkatapos natin itong ilagay ay kailangan ulit natin siyang halu-haluin para naman matunaw na ang ating asin na inilagay dito at higit sa lahat ay magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay. At ito na po siya mga ka-bakers, atin naman na pong ilalagay ang ating cake flour no 270 grams. Kailangan nga po pala natin itong salain dahil po para po maiwasan ang mga buo-buo sa ating choco custard cake. Pagkatapos pong salain ay atin na po itong halu-haluin mga ka-bakers. Just take your time lamang po at hindi naman po kailangan mabilis po ang ating paghahalo. Yan, halu-haluin lang po natin siya hanggang po sa mawala na po ang mga white. At higit sa lahat, magsama-sama na po yung mga ingredients, kagaya na po ng harina. At maiwasan lamang po ang pamumuo nito. Yan, just take your time lamang po. At atin lang po siyang haluin ng haluin. Eto na po mga ka-bakers, kapag ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito. Pwede na po natin itong set aside. At sa atin naman pong mixer bowl, ay maglagay po tayo ng ating egg white at ang ating cream of tartar. Siyempre, atin na po siyang paandarin hanggang po sa medyo umalsa na po siya. At kapag medyo umalsa na po siya, ay atin na po ilalagay ang ating asukal. Just take your time lamang po or pwede nyo rin pong patayin ang ating mixer habang naglalagay ng asukal. At hayaan lamang po ang ating mixer na umiikot hanggang po sa makuha na po natin ang consistency na ating hinahanap. Ito ang kagaya po sa nasa video. At dahil tapos na po tayo mga ka-bakers ay atin na po ulit kunin ng ating minix kanina at atin na po silang ipagsama. Yan, ilipat lang po natin siya mga ka-bakers and just take your time lang po. At dahil tapos na po ito mga ka-bakers ay atin na po siyang hahaluin. Kapag hinalo po natin mga ka-bakers ay syempre atin lang po dahan-dahanin baka po matapon. At ang higit sa lahat kapag hinalo po natin ito ay dapat po isang direction lamang. Yan, haluin lang po natin siya hanggang po sa hindi na po obvious yung mga white.
At yung pure na magsama-sama na po talaga sila. Ayan, konting mix na lang po mga ka-bakers. At syempre, pagtapos na po ay dapat ganito na po ang kanyang itsura. Ayan. Napaka-cute niya na pong tignan. So, eto na nga, no? Ilalagay na po natin ito sa ating custard filling na nilagyan din. At ang sukat po ng aming sukatan dito is 1/2 cup lamang po. Just, kung gaano man po kadami ang gusto nyong ilagay, pwedeng-pwede naman po dahil may sobra po ang ating ginawa. Yan. Nakadepende rin po sa inyo kung gaano po kadami again mga ka-bakers. Or depende rin naman po sa costing nyo or kung gaano po kalaki ang inyong molde. Ayan, malapit na tayo matapos at tsaran, ito na po ang kanyang itsura. Ready na po ito para sa ating oven. Tingnan niyo naman po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Ay, oo nga po pala, ang oven temperature nga po pala sa taas is 180, sa baba po is 220 at ang baking time is 30 minutes. Pagkatapos nga po pala ng 30 minutes mga ka-bakers, ay ito na po siya at atin na po itong palamigin bago po natin tanggalin sa ating molde. Yan. Napakasarap na po agad niya kahit sa picture pa lang. So anyways nga po, na atin na po itong tanggalin sa ating molde. Kukuha lang po tayo ng maliit na bread knife at atin lang po siyang papaikot-ikutin sa ating molde at atin na po siyang ayan na po siya. Na-starstruck na naman ako. Ano lang po, ilalagay lang po natin siya sa ating parchment paper. Yan. Yan na po ulit ang kanyang example mga ka-bakers. At gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos na po ang 24 pieces na choco custard. In 3, 2, 1, eto na po ang ating finished product mga ka-bakers na napakasarap, napaka-yummy, napaka-elegant, napaka-classic, napaka-aesthetic. O, di ba, bonggang-bongga talaga itong mga ka-bakers. Ehem. Hindi ko na po alam kung ilan po ang nakain ko. Basta madami-dami din po yun talaga. Tignan yun mga ka-bakers, may kulang ng isa. Parang ako ata yung dahilan kung bakit kulang na yan. Anyways, mga ka-bakers, tignan nyo naman po. Congratulations sa ating lahat na mga nakasunod. At congratulations din po sa mga taong hanggang tikim lang ang kaya. Hindi ko sinasabing ako, pero parang ganun na nga po. Meron na po akong degree sa tikiman dito dahil napakasarap po talaga nito. At syempre naman po mga ka-bakers, ito na po ang kanyang itsura kapag atin na po siyang binalot. O, diba napaka-elegant tsaka more aesthetic naman talaga ito. Uy! Ang sarap kaya talaga nito mga ka-bakers at pwede na po itong ibenta. Nako po pwede nyo pong ibenta to ng mga 20 to 25 or mga 30 kung kayo po ay nasa magandang lokasyon, why not 35? O, di ba, bonggang-bongga po talaga, sulit na sulit at sigit sa lahat, sobrang yummy pa. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa pong hinihintay natin? Gawin nyo na rin. At sigit sa lahat, kapag meron po kayong pwedeng regaluhan, ito na lang po yung gawin nyo to, sabihin nyo na, mahal, para sa'yo to, homemade talaga to. Sana all! Then naman mga ka-bakers, gusto ko lang po talaga kayong pasalamatan lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos puso po kami nagpapasalamat at lahat po kayo na-appreciate namin. Sobrang thank you. At higit sa lahat, we love you, we care for you, and God bless. So eto na nga po hindi ko na po patatagalin pa kaya eto na po ang ating food for the soul ngayong hapon. 1 Chronica 16:34, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Amen? Amen mga ka-bakers! Maraming salamat po sa inyo mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam at God bless.